Hello, hello, hello. Kumusta po kayo? Live na po ang ating Ka-Eric Celis YouTube channel at ang ating Ka-Eric Jeff Celis Facebook Live. Ayan. Ayusin lang natin ang ating camera sa cellphone at antayin nating mag-join ang ating mga kababayan na mga participants dito po sa ating Ka-Eric Celis live stream. Balitang Talakayan. Ba, nauna si Ma'am Sorina Jabalea, like and Dan, si Albert Miranda, 94. Yun. Yuko Suduo, 5685. Good evening ka, Eric. Good evening po. At sino pa man nandito sa Facebook, antayin natin at manonood din sila. Cipriano Mabano Butron, watching from Bohol, ka, Eric. Thank you. Naji Jastro. Hello po, sir. Ingat always. Thank you po. Antayin lang natin ha, pumasok yung ating mga kababayan. Peter Tabora Iwayan. Good evening po ka, Eric. Good evening sa inyo. At maraming salamat at nandyan kayo. Patuloy po kayong nanonood. Pag-uusapan po natin itong inilabas na latest video installment ni Saldico sa kanyang series of expose. Si Brother Arnold Bigkas. Nakita ko na po, kaibigan ko ito at kababayan. Mga living legend ito, no? Mga bayani na naglingkod sa ating mga kababayan. Sa security sector po ito. I think si Brother Arnold Bigkas served the country for more than 30 years or almost 30 years sa serbisyo. Thank you, Brother Arnold. Nandyan ka at sa pamilya mo. Magandang gabi at thank you for your support. Peter Tabora, si Naji Jastro, sino pa mga nandito? Bigyan natin ng time, konti lang para mabati din po natin bago tayo magsimula. Bagoong Pilipinas, good eve, solid. Warren Wright Ulanda, maayong gabi ka, Eric Idol. Thank you. Christian, si Jake Cyrus. Grabe, paldo-paldo, 50 billion pesos ang kay Sandro Marcos na insertions, no? Allen Pinida, Julius Humol Lanyas, sa Facebook, sa YouTube. Conrad Salinas, Roy, your Kanilaw Puti, your ihatid mo bukas ang iyong mahal na pamangkin na si Rev Victor, ha? Tulungan mo na lang dahil may biyahe siya, your Puti. Thank you, your Puti. At si Pacman Loyloy, at si Mark Tagabuin, ang ating mga kaibigan dyan sa Sook. Bench Esteliedes, good evening, Bench. Thank you for joining our program, okay? Maraming salamat sa mga nandito. And babatiin ko lang po yung nag-drive sa akin kanina sa isang pulong na dinaluhan ko, si Manong Felix, taga Negros ito, taga La Libertad, Negros Oriental, pero nasa Cadiz na, pero nandito na po siya, namumuhay sa Maynila. I hope you're watching, Manong Felix. And then ang mga nakasalamuha ko kanina dyan sa area ng Makati City. Simulan na po natin mga kababayan, sa hindi ko po mababati kaagad at hindi ko ma-shout out or mababasa ang mga messages. Ang ating rule dito, walang tampuhan, walang iwanan. Bibigyan po yan ni Ka-Eric ng Thanksgiving and Solidarity message nyo ng panahon after ng ating live stream. And also, just keep on sending para interactive po ang ating pag-uusapan. Unahin po natin itong 5th series in the installment of video release na inilabas ni Ginoong Saldico. At sinabi niya, may 4 na punto akong nakuha kanina at bibigyan po natin ng pananaw at pagpapaliwanag. Una, sinabi niya, nagagalit si Marcos Jr. dahil hindi naaabot yung 2 billion pesos per month at kahit nag-deliver na ng 1 billion pesos through kay Yusek or Undersecretary Jojo Cades na very close kay Marcos, hindi pa rin kontento si Marcos. Ito ay pagpapahayag na direktang tinumbok ni Saldico. At sa isang pagpupulong, or before that, sabi niya February 2025, this year, nagpadala siya ng confidential letter kay Bongbong Marcos Jr. explaining his side kung bakit kailangan niyang ikamada ang mga budget, no? Of course, we are not taking hook, line, and sinker ang lahat ng sinasabi ni Saldico. Pero hihimayin natin ano po ang dumudugtong o tumutugma sa katotohanan by making an analysis according to existing circumstances. Pwede pong dinadagdagan o binabawasan ni Saldico ang kanyang kwento, but we can analyze kung ano ang tumutugma sa katotohanan. Okay? Ang una niyang binanggit na mahiningi si Martin Romualdez o inutos, to be precise, na 2 billion pesos per month dahil hati sila ni Bongbong Marcos Jr. Kukunin ni Saldico ito sa mga contractors. At ang mga contractors at mga negosyanteng involved sa kriminal na pangungontrata ay aarigluhin ni Saldico na makakakuha ng mga projects. Yun pong sindikato nila. Of course, si Saldico may partida din. Hindi naman po siya santo. We are not talking about a prophetic revelation ng isang santo o propeta. Si Saldico po ay may kasalanan. Subalit, hindi po siya ang pinakasentro ng mastermind. Siya po ay executor, siya po ang tagakatay, siya po ang tagabangkero, butigero, at tagapagmudmud ng dinambong ng mga pundo. Kasalanan pa rin po yun. Pero mas higit na mabigat ang kasalanan ng punong salaring kriminal. The mastermind
na ngayon, nai-establish natin ang criminal trails, bumabalik talaga kay Marcos at kay Romualdez. So ngayon, noong February 2025, sinabi ni Saldico na nagpadala siya ng confidential letter kay Bongbong Marcos Jr. at ilalabas daw niya ang sulat na ito. At ang confidential letter ay nag-i-explain si Saldico na kailangan po katay-katayin, kamadahin o arigluhin kung paano itatago ang mga insertions. Kasi karamihan sa mga insertions po, wala doon sa tinatawag na National Expenditures Program or NEP. Ipinapahabol, ipinapapasok, isinisingit upon orders of Marcos kung hindi dumaan kay Jojo Cades na isang undersecretary. I think Jojo Cades is nasa DOJ o nasa Office of the Executive Secretary. And then, dumadaan din minsan kay Bersamin, kay Adrian Bersamin o kay Amina Pangandaman, ang kanyang budget secretary. And by the way, kinumpirma na rin po ni Yusek Bernardo na si Bunuan ay involved in the overall operations ng sindikato ni Marcos at ni Romualdez. Kaya nga po pinatakas na si dating DPWH Kulukoy na si Bunuan, playing innocent and style bulok pa siya na ipinagmayabang nilang dalawa ni Marcos na may more than 9,000 completed flood control projects ang Kulukoy. Yun pala pinagnanakaw at karamihan mga ghost projects. Tarantado, no? Bago siya mag-resign, pinasakay pa niya ang buong mamamayang Pilipino. Ngayon, antayin natin kung ano ang detalye ng confidential letter na binabanggit ni Saldico. But one thing is clear, na hindi nagustuhan ni Marcos kung bakit hindi nako-comply ang 1 billion pesos per month. No? Dalawang bagay po yan. Either tinataga ni Saldico o hindi nakakapagbigay ng kompleto ang ibang mga contractors na pinapakash advance nila upang i-deliver na. Hindi tayo maniniwala na walang taga o walang partida si Saldico. Pero, syempre, ang higit na karumal-dumal itong presidente at ang Speaker of the House because they use their authority to provide itong tinatawag na cover, protection, and sanction para kay Saldico. Kasi kung wala si Romualdez, hindi rin po mabubuo ang sindikato sa House of Representatives. Kung wala si Marcos, hindi po magiging speaker si Martin Romualdez. Yun po ang linya ng mga kung papaano ang dugtungan at ugnayan nitong mga sindikato nila Marcos at nila Romualdez. Okay. Ngayon, noong March 2025, pinagalitan si Saldico at si Martin Romualdez ni Bongbong Marcos Jr. sapagkat mas bumubukol at mas malaki ang insertions ni Saldico at ni Martin Romualdez. Yun po ang totoong kwento na tumutugma doon sa naunang pahayag ni Toby Chanco. Pero hindi ibig sabihin po na walang interest o hindi tumutulak si Marcos ng insertions. Napupuna niya na terrible ang mga ginagawang abuso sa pundo ni Saldico at ni Romualdez, kaya siya pumalag. Kasi nakikita niya bumibili si Romualdez ng mga properties sa Forbes Park na nagkakahalaga ng mahigit aabot ng tag 10 to 15 billion pesos, bahay at lupa. So, may mga helicopter, may binili nga siyang eroplano, dalawa mula kay Lusutan, Gulfstream. Itong Gulfstream, pang matagalan po na eroplano ito nalipad, no? It can fly up to direct 20 hours to 24 hours. Kaya po na makina nito na tuloy-tuloy. Long distance, long haul flight, no? So, ang isang Gulfstream na brand new, nagkakahalaga ng $38 million. So, mga kulang-kulang po yan sa how much? Mga, siguro aabot ng mga 5 billion pesos. Ang refurbished, second-hand slightly used, Gulfstream, dalawang binili niya nagkakahalaga po ng mga nasa kulang-kulang sa 400 million pesos. Wow! So napapansin ni Marcos, si Saldico, mayroon pong 3 or 4 na helicopter at 3 eroplano na nabili. At maraming mga Ferrari, Porsche, lahat po, Lamborghini, mga mamahaling sasakyan na napapansin ni Marcos bumubukol. At pwede po na ito ay mapansin. Kaya yan sinita. Pero it does not follow na totoo ang kwento ni Toby Chanco na hindi sangkot si Marcos. Okay? Pangatlong punto ni Saldico na nakuha natin kanina. Si Marcos ay mayroon pong 100 billion pesos na isiningit na insertions na nagagalit siya kay Saldico dahil gusto ni Saldico kamadahin. 50 billion na insertion ipapasok sa DPWH. Ang 50 billion sa unprogrammed appropriations. Nagalit si Marcos. Gusto niya lahat ang 100 billion sa DPWH. Kaya sinabihan niya si Saldico, huwag niyong pakialaman ang aking mga insertions. Maghanap kayo at maglagay ng inyong insertions. Pero yung sa akin, sa DPWH dapat. Bakit? Kasi kung sa unprogrammed appropriations po, ang 50 billion, hindi po makukuha kaagad ni Marcos ang kanyang SOP. Kailangan yung 100 billion na sa DPWH para makukuha niya ang SOP. Kasi may mga kontraktor siyang kausap. Meaning to say, ipa-cash advance niya. Advance delivery. 25 billion yon. Kaya gusto ni Marcos, doon po ilalagay, mga kababayan, sa DPWH. Ang punto ni Saldico, kung ilalagay sa DPWH, mga kababayan, ang mangyayari po, bubukol ng malaki ang budget ng DPWH at pwedeng magiging mas malaki pa
ang budget ng DPWH kaysa Department of Education. And under the Constitution, yan po ay anomalya because nakasaad sa saligang batas that the highest budgetary priority shall be allocated to the Department of Education or to the education sector. Ngayon, doon nagsimula ang pagsita ni Marcos kay Saldico. And mukhang ito ay naka-logbook kay Saldico kung bakit nagalit si walang imik si Risa Hontiveros. Yes, kasi may insertions din siya na itinuro ni Katonyeng at nila Jerry Baha doon sa programa nila sa DZRH. Kaya nga hindi din siya malinis, no? So 100 billion pesos gusto ni Marcos ipilit nila Saldico at nila Romualdez na ikarga doon sa DPWH. Of course, kasabwat yan si Bunuan. And out of that, nag-deliver si Saldico ng 25 billion pesos kay Marcos mismo dahil hinanapan niya ng contractors. Ito pa ang hindi binabanggit ni Saldico, sino-sino ang mga contractors nila Marcos at sino pa ang iba. May binabanggit itong si Governor Chavit Singson sa kanyang pahayag ngayong araw na si Mayor Alcid ng mayor ito ng Lawag City ay kontraktor nila Marcos. At sila Marcos ang naglagay dyan at kanilang initsapwera ang pinsan nila na si Michael Kion na anak ng nanay. Ang nanay ni Michael Kion, anak ng kapatid ang nanay ni Michael Kion, kapatid ni Marcos Sr. Si Fortunata yata ang nanay nito. Kaya, pinalitan ni Mayor Alcid. Itong si Mayor Alcid po, ito ang kontraktor ng konsehal pa nila Marcos na ginagamit. So, most likely, ang mga billions of contracts at mga insertions na ipinasok ni Marcos Jr. at ni Sandro Charis Pimpinco Marcos. Nadamay pa si Charis Pimpinco. Magkamukha no? 50 billion po ang itinuro ni Saldico kay Sandro Marcos. At mula doon, may binanggit kanina si Saldico. Sabi niya, nagalit sa akin, si Sandro Marcos, dahil kulang ng 8 billion ang kanyang insertions noong 2025 budget. Dahil na-cash advance na niya. So, magbabalik siya ngayon, magsasauli siya ng pera. Magkano ba ang 25%? That's 1/4, no? Ng 8 billion, mga 2 billion po. Ang nakuha ni Sandro Marcos doon sa mga proyekto na nagkakahalaga ng 8 billion on top of the 21 billion na kanyang ipinilit na isingit at ipasok nila Saldico dahil siya si Sandro Marcos. Kulukoy na, ang bata pa pero tarantado at magnanakaw na according sa pagpapahayag at explanation ni Saldico. So na-cash advance niya ang 2 billion. Kaya sabi niya kay Martin Romualdez, galit siya kay Saldico dahil kinatay ni Saldico ang 8 billion. Dapat 29 billion ang kanyang insertion, naging 21 billion lang sa 2025 budget. Kaya nakaka-cash advance na siya ng 2 billion, so mapipilitan siyang isuli yon dahil wala siyang maibibigay na kontrata o proyekto. Wow! 3 years na umupo si Sandro Marcos, no? 2022 to 2025, at mayroon pa siyang 3 years ngayon, 50 billion ang nakuha niya na insertions. Kung saan niya ginamit ito, hindi niya pinaliwanag. Ang sagot niya lang, nagsisinungaling daw si Saldico. Parang kagaya sa tatay niya, ang sagot niya lang, hindi niya kapatid si Amy Marcos. Ang tawag dyan ay iwas pusoy. In the psychology of defense mechanism, deflection and diversion. Yun po ang tawag niyan. Iwas pusoy. I would rather believe personally kay Saldico, bagamat may ilang porsyento ng pagdududa, dahil asserting positive identification ang ginagawa niya. Ang tawag po dyan ay positive identification by affirmative declaration. Dinideklara niya na kasama kami sa pagnanakaw at yan ang napunta sa kanya. Yan po ang affirmative declaration ni Saldico na na-connect na natin lahat, di ba? Ibig sabihin po, si Michael Kion po, pinsan nila yun, na tinanggal nila, pinatalo nila doon kay Alcid. Dahil si Alcid, kontratista nila. So, nagbibigay ng advance kay Marcos. So, like father, like son, mantakin po ninyo, 100 billion kay Marcos at i-deliver ang 25 billion. May record si Saldico. Kung totoong independent investigative body ang ICI at kung totoong may bayag ang Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Ping Lacson, ito dapat ang unahin nilang imbestigahan. Ang mag-amang Sandro Marcos at Bongbong Marcos Jr. ay nakakuha na ng mahigit 150 billion pesos sa mga insertions na ito at kung pagbabatayan ang 25% SOP or Standard Operating Procedure sa mga sa kutong at mga patong na kinukuha ni Marcos at ni Sandro Marcos. Kay Sandro Marcos, kung 50 billion po yan, ang 1/4 niyan ay mga nasa 12 billion mahigit. Wow! Kaya pala may mansion siyang ipinapatayo sa Ilocos at dito sa Maynila, itong si Sandro Marcos. Kasi sa 3 taon niya, 2022 to 2025, 12 billion ang minimum SOP niya. At isa sa paboritong kontraktor niya, mga Diskaya. Kaya dapat isiwalat na, no? At ituga na ng mga Diskaya ang involvement ng mag-amang ito. Si Bongbong Marcos Jr., mayroon po siyang 25 billion
doon sa 2025 insertions lamang. And Julang, may 5 billion siyang isiningit na sa kanya talaga charge to the office of the President. In 2025, nagalit siya sapagkat ang kay Romualdez 17 billion pesos ang additional insertion ni Martin Romualdez sa kanyang opisina bilang Speaker of the House under sa kanya ang budget ng House of Representatives, nagdagdag siya ng 17 billion. Wow! So, ganun po kalaki ang perang nawawala sa atin at ang Marcos Kolokoy playing innocent. He wants us to believe na siya ang knight in shining armor, siya ang crusader against corruption, will in fact, siya ang chief architect, principal orchestrator, and main player as a mastermind to the overall monumental, massive, systematic, well-organized corruption presided by a president of a country. And that is a worst crime. And yet, todo depensa pa rin. Itong mga kagaya ni Ping Lacson, ni Larry Bubugadon, ni Aling Claire Marites Castro, at pati po ang media, mainstream media, hindi po ito masyadong tinatalakay, mga kababayan. Ang mga maiingay na todo-todo kung makabanat at makapag-atake kay Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte, itong virus ng Senado na si Risa Hontivirus, si Trillanes na Big Joke Man, si Jokno, si Dilimaw, tahimik. Ganon din po ang Simbahan Katolika. Ganon din po ang CPP, NPA, NDF. Parali-rali pa sila na kunwari kinukundina nilang korupsyon, but they cannot condemn Marcos openly. Why? Sapagkat nakinabang sila. They also partake or they also shared in the loot and plunder. And namamanipulate nila ang gobyernong bulok na ito kung ikukumpara na manunumbalik muli ang isang brand of leadership ng Duterte sa katauhan ni Vice President Sara Duterte. Mas takot sila na may magiging matino at malakas ang loob na gobyerno, di bali nang manatili ang isang gobyernong pinamumunuan ng adiktos na presidente at gumun na gumun hindi lang sa droga, kundi sa pagnanakaw. Yan po ang dahilan kung bakit tahimik sila. Itong CPP, NPA, NDF, Kamatayan Party List Group, ang kanilang mga urban organizations, ang Hilaw at Dila na mga komunista, sila Boy Niwe, itong si Sendanya, lahat ng ito po, pati ang Simbahan Katolika, nakikinabang sa mga pinagnanakaw at pinagdarambong nila Romualdez at nila Marcos. That's why they want to maintain the status quo. And at the same time, sila po ay mas nakakapagmaniobra, nakakapagmanipulate dito sa isang bulok at kawatan ng gobyerno. Kaya po walang silbi ang November 30 nilang rally. Yan po ay pabalat bunga. Napipilitan sila na kunwari kundinahon ang mga akto ng pandarambong, pagnanakaw, but they are silent about the real perpetrators of large-scale corruption and systematic plunder. You cannot be selective to only condemn the actions, but you do not condemn the actors. That is inconsistent. And that is opportunism, mga kababayan. So, ibig sabihin po, isa talagang malaking negosyo para kay Marcos. Kay Romualdez, kay Sandro Marcos, sa asawa ni Marcos na si Lisa Araneta, at pati po kay Lolo Lucas Bersamin at mga aliporis ni Marcos, nanumbalik po ang whole-scale, large-scale, and whole-rounded na pagnanakaw sa kaban ng bayan na unti-unti na itong napigilan at nagdahan-dahan na mangyari nung panahon na ang namumunong presidente ay si Rodrigo Duterte. Sapagkat there was an existing fear factor. At talagang may kalalagyan ka. Pwedeng ikaw ay mamatay, pwedeng ikaw ay makulong, depende sa pangyayari. Pero sa ilalim ni Marcos po, ang tarantadong gobyernong ito, lahat nagnanakaw. Mula kay Marcos, pababa, at pababa hanggang sa iba't ibang sangay ng gobyerno. Kaya, hindi totoo na si Marcos ang knight in shining armor sa paglutas ng problema sa korupsyon. Siya ang isa sa sentrong dapat managot at dapat papanagutin. And we can only proceed sa ating pagbubuo ng hustisya at katarungan kung matatanggal o mapapaalis si Marcos at si Romualdez. Then we can proceed doon sa pag-aresto sa kanila, pagpapakulong at pagpaparusa kasama ang pagbawi ng mga dinambong nilang kayamanan. But right now, umiepekto po itong kanilang taktika na nadidelay nilang galit ng taong bayan dahil minadali nilang sampahan ng kaso si Saldico and then hinahabol nila ang mga iilang sapsap at butete, samantalang si Martin Romualdez may lumalabas ngayon na balita na umalis na sa Pilipinas o pinatakas na rin ni Marcos. At mayroon po silang hideaway sa Spain. Ito po yung Soto Grande property nila na bawat villa nagkakahalaga po ng hindi bababa sa 250 million pesos to 500 million pesos. Mayroon si Marcos, mayroon si Romualdez at sila mga barkada niya. Posible doon nag-proceed si Martin Romualdez kung totoong nakalabas na siya.
this is subject to confirmation, gamit po ang private plane. Kung hindi, dapat ipatawag po siya sa ICI at pati sa Senate Blue Ribbon Committee. At kung totoo na si Marcos ay hindi sangkot, which we do not believe and we cannot agree on that distorted kind of concept na ini-entertain nila Lacson, hindi dapat nagpalabas na siya ng ILBO, Immigration Lookout Bulletin Order, or pina-apply na ang ICI or ang Ombudsman ay mag-apply na ng hold departure order sa Sandigan Bayan laban kay Romualdez at iba pang mga kasabwat na sindikato sa loob ng House of Representatives. Hindi di ba? Ang pinakansila nila ngayon ay ang passport ni Harry Roque at ang passport ni Cassandra Ong doon sa kanilang gimmick upang ipitin ang mga Duterte-aligned political personalities like Harry Roque. Kasi kung wala kang passport, you cannot travel outside the country if you are in this country, kung nasa loob ka ng bansa. But if you are already abroad, mahirapan ka mag-cross border. Mahirapan ka pong gumalaw sapagkat anytime you can be arrested and be deported as an illegal alien doon sa isang bansa kung saan ka nagtatago. Most likely doon na rin patungo. Ang gagawin nila kay Saldico, ika-cancel din ang passport niya. Only under the new passport law, the cancellation and revocation of the passport of a Filipino citizen na may passport na Pilipinas, na gamit niya Philippine passport, it needs to require a court procedure. Yan po nakasaad sa bagong passport law. Ngayon, dapat itong ginawa din kay Martin Romualdez, kinasuhan din. Bakit hindi siya kinakasuhan? In fact, ang challenge ni Governor Chavit Singson, very simple Mayroong mahigit 2 billion pesos na kunwari project si Sandro Marcos. Ang kontraktor mga diskaya, wala pang isang taon na wipe out, na walok, na wash out. And how much ang napunta kay Sandro Marcos? According to report ng kanyang proyekto na ito, 25% ang kinukuha niya. That means mahigit 500 million ang napunta sa kanya. So kung mayroon po siyang 50.9 billion pesos, ang 25% po niyan, mga mahigit 12 billion. Ang tatay niya, sabi ng mga financial experts na nakakaalam ng estimate na ito, in the last 3 years of Marcos Jr. in office, he could have already amassed 100 billion pesos or more. Ayun. So the more na hindi po inaasikaso ang pag-imbestiga kay Marcos at Romualdez, naniniwala ang taong bayan na silang dalawa ang mastermind. Sapagkat simple lang naman ang lohika Walang single centavo na lalabas sa pundo ng bayan o sa kaban ng bayan kung hindi pinirmahan ni Marcos ang sindikato, istapa at kurakot na budget mula 2023, 2024, and 2025. And you can remember, before his infamous speech na sinasabi niya na mahiya naman kayo, ang tarantado, dapat ang correct na sinabi niya, mga walang hiya tayo. Pinagtanggol pa ni Marcos a year before ng kanyang SONA. In July 2024, sinabi niya, we are very proud and happy to announce that we have completed and almost completed 5,500 flood control projects. Mapalakpakan. After 3 days, bumaha ang buong Metro Manila dahil sa buhos ng ulan. Pakamot ulo na lang tarantado. And now, sasabihin niya na hindi niya alam ang nangyayari, that he was 12 months ago, hardly can you see na siya'y nagsisisi. Pinagtatanggol niya at nibunuan ang mga flood control projects na ito. Well, in fact, during the deliberation sa record ng House of Representatives, inamin ng DPWH at inamin mismo ng DBM that Marcos implemented and cost the funding of more than 4,000 flood control projects. Many of those funding came from unprogrammed appropriations wherein only the President is given the authority to have a final approval for the release. Kaya siya nangungutang. Taon-taon, 1.2. Sabi ni Najay Jastro, mahiya ka, walang hiya ka Marcos. Galit na siya, no? 1.2 hanggang 1.4 billion pesos ang inuutang ng gobyerno taon-taon. At ito po ang ipinagtatapal sa unprogrammed appropriations. At mantakin mo, pinayagan niya na kaltasin ni Saldico at ni Martin Romualdez ang mga foreign assisted projects. Kaya hindi matuloy-tuloy ang Mindanao Railway Project, ang tulay sa Guimaras at Iloilo, Negros o Negros Guimaras na naka-pipeline na at hindi matapos-tapos ang subway project dito sa Maynila dahil nga kulang ng almost kalahati kinakat every year ang counterpart funding natin dito sa foreign assisted projects. Klaro-klaro mga kababayan kung anong uri ng gobyerno ito. Sindikato. 50 billion ang insertion ni Sandro Marcos in 3 years. Estimated 12 billion ang kanyang SOP na patong dito na kinuha nila. Kay Marcos, 100 billion pesos. Hindi pa kasama ang 5 billion na ipinasingit niya sa kanyang office. Kay Martin Romualdez, 17 billion. And in 2026, binulgar ni Saldico, mga kababayan. May 97 billion flood control insertion si Marcos. At upang hindi halata, pina-include na niya sa National Expenditures Program. Dapat hanapin ito. Kasi dodurubuhin niya naman ito.
kagaya ng 100 billion pesos na ipinilit niyang ipa-insert kina Saldico at Romualdez at naggalit-galitan pa siya. At nang mukhang mabubuking na, nakuha na niya ang kanyang share ni Lisandro Marcos din, naggalit-galitan at kunwari binulgar niya. Edgar Cordero is watching. Thank you, Tay Edgar and Nick Dolly and Hilda Jones, no? Pamilya nilang Ging ng wife ko ito sa Tansa, Iloilo. Kilala din ito ni Brother Arnold Bicas. Ang ibig ko pong sabihin, when the last touch of authority goes to Marcos, and he is the one signing his signature to make the budget bill become a General Appropriations Act with the force of a law, it follows that Marcos assumes responsibility kung ano man po ang kabulastugan sa budget. And it cannot be pointed alone to Romualdez or to Saldico. That is the principle of respondeat superior. In the doctrine of leadership and management, ang respondeat superior, ang tawag po dyan ay command responsibility. Ang pananagutan kung bakit nagkaletse-letse, nagkalitsugas ang kinalabasan ng budget sa Pilipinas for the last 3 budget cycles dahil ang arkitekto ng pagnanakaw at ang overall mastermind and orchestrator si Marcos at ang kanyang sidekick ang pinsan niya at ang matadero, bankero, butikero nila si Saldico. Kaya ang mga pinagsasabi ni Saldico ay mayroon pong direct affirmative assertion from his direct participation in the commission and execution of the crime. That is more believable than the outright denial which Marcos Jr. and his son, Sandro Charis Pimping Kulok alike Marcos, is trying to do outright denial only. Mga kababayan, ito po ay napakalaking iskandalo. And yet, itong simbahan katoliko, itong mga CPP, NPA, NDF urban organizations, at pati po ang dilaw at pink na mga survivors, kagaya po ng mga binanggit ko kanina, si Dilimaw, si Trillanes, the Jokeman, si Hontivirus, and then ito pong mga CPP, NPA, NDF, sumasakay sila sa simbahan katolika upang pagtakpan si Marcos dahil galit lang sila sa mga Duterte at natatakot sila na manumbalik muli ang strong rule of law at may bayag at may paninindigan na uri ng panggobyerno na hindi nila kayang manipulate at hindi nila kayang magkaroon ng share sa pagnanakaw. Kaya okay lang basta adiktos, kahit adiktos at magnanakaw, basta nakakasakay sila. That is the reason na hindi po kami sasama sa pagkilos sa Luneta sa November 30. Mga kababayan, this is terrible. Oy, nakalimutan natin pag-usapan ha. Nagkasagutan si Tito Tota Soto at si Robin Padilla dahil ibinulgar ni Robin Padilla. Masigway lang tayo ng konti, no, sa few minutes. Na si Aling Claire Marites Castro, ang tagapagtahol ni Marcos, ay may recorded conversation. Nagtatanong lang naman si Robin Padilla kung ikaw ba ito. You si Claire Castro, boses mo ba ito? Aba, tudo depensa si Tuta Soto. Sabi niya, huwag kang magbanggit ng pangalan dito pag hindi ka sigurado. Bakit? Bawal magtanong? Nagtatanong eh. Si Robin Padilla, si Senator Padilla, nagtatanong siya tungkol sa troll farms. Ito yung mga keyboard zombies na minsan pumapasok dito sa live stream natin at nagsasabotay. Zombie dahil walang utak, walang puso. Pero binabayaran ni Marcos. Trolls. Tapos sabi ni Tuta Soto, huwag mo nang banggitin yung binanggit ni President Marcos na may troll farm siya sapagkat biro lang yon. Tarantado itong si Tuta Soto, no? Walang pinagkatandaan. Kung kailan tumanda, paurong ang kanyang paninindigan. Nakakahiya ang ganitong mga senador, no? Ang sahod niyan, mga nasa 380,000 a month. Hindi pa kasama ang extraordinary fund by the hundreds of millions din dyan. Dapat sipain ito sa Senado, itong si Tuta Soto at itong sila Ping Lacson. No? Ito yung mga bataan ni super bilyonaryo na binanggit ko sa nakaraang live ko at sa video upload ko na ginagamit ngayon ni Marcos na mga tagapagtabon, tagapagmaniobra. May puntong tama si Senator Robin Padilla. Hindi bawal magtanong kung kahit banggitin pa ang pangalan at sabihin pa niya kasi pwede namang mag-explain. Dahil public official ka, you are mandated to be transparent and accountable whenever there are questions related to your function as a public official. And there is a point na binabanggit ni Senator Padilla na hindi tama na nagpupundo ng troll upang magsabotahe, magsagawa ng fake information, fake news, and mga manipulation of public opinion. And that is a valid question. Eh, pero todo tanggol itong nag-aabogadil yung si Tuta Soto kay Marcos at kay Claire Castro. Okay. Pag-usapan natin yan sa next live stream o sa next video na gagawin po ni Ka Eric. Ayos! Kaya mga kababayan, abangan po ninyo, ang pagkilos dito sa Metro Manila will be November 28 and November 29. Nag-apply po tayo ng permits sa Liwasang Bonifacio, pero hindi pa po final kung doon o dito tayo along EDSA. Pero importante po, magtuloy-tuloy ang paninindigan at panawagang Marcos, resign, aristuhin, ikulong, parusahan. Yun po ang panawagan na tama. And then we can proceed to reform our government and bring justice to the people sa pamamagitan ng pagpapalayas kay Marcos at kay Romualdez. At ipapakulong natin sila, ang kanilang buong sindikato, pating anak niya, papawiin ang kayamanan, at ireforma ng tama ang gobyerno. Yan ang direksyon natin. At susundin natin ang mapayapang pagkilos. Because the Filipino people have every right to protest against a government that is presided by a criminal and drug addict president whose interest is to promote massive corruption
and plunder against the public fund to the detriment and disadvantage of the people, and therefore may karapatang manindigan, magpahayag at magtipon-tipon ng mapayapa at sama-samang kumilos ang mga mamamayan. Yan po ay mahalaga upang ipakita natin na hindi tayo tatahimik sa harap ng isang karumal-dumal at kriminal na gobyerno, mga kababayan. So, mga kababayan, bantayan po ninyo ang announcement bukas kung ma-finalize kung saan po tayo kikilos dito sa Metro Manila at paligid ng mga lungsod. Pero hindi tayo sasama sa November 30 peke at funded ni Marcos at Romualdez para linlangin at lituhin ang mamamayan, kagaya ng pagbubuo niya ng ICI at ng iba pa niyang mga gimmick, kagaya ng pagbubuo niya ng mga asong ulol niya sa Kongreso, kagaya ni Tuta Soto at nila Ping Lacson. Sa gustong tumulong, sumuporta at magbigay ng voluntary sincere support, ang GCash line na gamit po natin at line of coordination para iwas scam ay ang numerong 0916-308-7710. Ulitin ko po, 0916-308-7710. Rohilda Celis, kay Langging po yan. Maraming salamat. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal ito, kundi tayo rin mga Pilipino. Maraming salamat sa nanood, nakipagsubaybay, nakinig, at nag-interact at nagpadala ng mga messages. Deeply appreciated po lahat yan ni Ka Eric. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone, and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino.